Pagod ka na bang magtrabaho para sa pera? Yung tipong pagkasahod mo sa 15th at 30th, daan lang sa kamay mo, bayad sa bills, tapos back to zero ka na naman? Let's talk truth. Ang totoong pagyaman ay wala sa laki ng sahod mo. Pwedeng 100,000 pesos ang sahod mo buwan-buwan. Pero kung ubos din lahat sa luho at bayarin, zero pa rin ang net worth mo. On the flip side, kahit 50,000 pesos lang ang kita mo, kung may system ka na nagpapalago ng pera mo habang natutulog ka, ikaw ang totoong panalo. That is what passive wealth building is all about. Hindi ito ibig sabihin na tamad ka. Ibig sabihin lang nito, ginagamit mo ang utak mo para hindi ka habang buhay na nakadepende sa physical strength at oras mo. Ngayong 2026, ilalatag natin ang 5 passive income strategies na subok na, accessible, at legal dito sa Pilipinas. I'll walk you through the real mechanics, potential returns, and the platforms and websites where you can open your accounts. No fluff, pure actionable finance. If you're ready to build your system, hit that like button, and let's dive in. Vehicle 1, Pag-ibig M. P2, simulan natin sa itinuturing kong anchor ng bawat Pinoy portfolio, ang Pag-ibig M. P2. Bakit ito ang favorite ng marami? Tatlong dahilan. First, ito ay government-backed, meaning it guarantees your principal. Halos zero ang risk na mawala ang puhunan mo. Second, tax-free ang dividends. Sa karaniwang bank savings o stocks, may 20% final withholding tax. Pero sa MP2, kung ano ang kikitain mo, 100% na pupunta sa'yo. Third, competitive ang returns na madalas higher than standard bank rates and inflation. Isipin mo to, kung magtatabi ka ng 2,000 pesos monthly sa MP2 sa loob ng 5 taon, total contribution, 120,000 pesos. Assuming an average dividend rate of 7%, taking the compound option, meaning binabalik mo ang dividend sa principal yearly, ang pera mo after 5 years ay aabot sa halos 140,000 pesos. Libreng 20,000 pesos nang wala kang ginagawa. To open an MP2 savings account, magpunta sa official Pag-ibig website. Vehicle 2, Pera, Personal Equity and Retirement Account. Ang ikalawang vehicle ay siguro ang pinaka-underrated at underutilized na retirement tool sa Pilipinas. Ito ang pera o Personal Equity and Retirement Account. Dinesign ito ng gobyerno para tulungan ang mga Pinoy na mag-prepare sa retirement na hindi lang umaasa sa SSS o GSIS. Bakit napaka-powerful ng pera? 5% tax credit. Bawat piso na i-invest mo sa pera, up to 100,000 pesos a year. O 200,000 pesos kung overseas Filipino worker ka, may 5% tax credit ka. Anong ibig sabihin nito? Kung nag-invest ka ng 100,000 pesos sa isang taon, makakakuha ka ng 5,000 pesos tax credit certificate na pwedeng pambawas sa babayaran mong annual income tax sa BIR. Tax-exempt investment, income, lahat ng capital gains at dividends na kikitain ng pera mo sa loob ng pera ay 0% tax. Easiest way to start your pera journey directly through banks. The most accessible digital pathway is through the Union Bank online app or by visiting accredited administrators like BDO or BPI on their official website or branch. Crucial rule, since target nito ay retirement, non-taxable distribution happens when you reach 55 years old and have made at least 5 years of contributions. Treating this as strict retirement money that you don't touch. Vehicle 3, Mutual Funds and UITFs. Gusto mong mag-invest sa Philippine stock market pero wala kang oras mag-analyze ng financial statements, balance sheets at stock charts araw-araw? Ito ang solusyon. Mutual funds at UITFs, Unit Investment Trust Funds. Instead na ikaw ang mamili ng stocks, pinagsasama-sama ang pera ng mga investors para i-manage ng isang professional fund manager. Sila ang bibili ng portfolio ng top companies sa Pilipinas. The types of funds: equity funds,
Highest growth potential, pero high volatility. Maganda para sa may 10 plus years horizon. Bond funds/fixed income, lower return, pero stable at less risky. Money market funds, safest, low return, best for short-term parking. For convenience, you can access mutual funds through the GCash app via their GF Funds platform. If you prefer banking institutions, you can access UITFs directly through your existing online banking apps like BPI and Union Bank under their respective investment features. Vehicle 4. Government and Corporate Bonds. Pang-apat sa listahan natin ay ang bonds. Para maunawaan mo ito sa pinakasimpleng paraan. Kapag bumibili ka ng stocks, nagiging part owner ka ng kumpanya. Pero kapag bumibili ka ng bond, nagpapautang ka sa kumpanya o sa gobyerno. Bakit magandang ideya ang bonds? Dahil nagbibigay ito ng guaranteed interest rate na binabayaran sa'yo quarterly o semi-annually. Kapag ang stock market ay red, ang bonds mo ay tuloy-tuloy pa ring nagbabayad ng promised interest. Ito ang nagbibigay ng stability sa kabuuang wealth plan mo. You can participate in bond offerings through the online banking portals and mobile apps of major banks like BPI, Union Bank, or BDO. For government retail treasury bonds, you can check the official Bureau of the Treasury website during official public offering periods. Vehicle 5. High-interest digital banks. At para sa ikalimang vehicle, ito ang dapat bagsakan ng iyong emergency fund o short-term savings. High-interest digital banks. Dati, kung nakatambak ang pera mo sa traditional bank, kinikitaan ka lang ng 0.0625% per year. Ibig sabihin, ang 100,000 pesos mo kikita lang ng around 62 pesos sa isang buong taon. Nakakainin pa ng inflation. Pero sa mga BSP-regulated digital banks, pwedeng kumita ang pera mo ng 3% to 6% plus per annum base sa current promotions at features. Ang digital bank ay hindi ginagamit para sa 10-year growth. Ginagamit ito para sa emergency fund, 3 to 6 months of expenses. Bakit? Dahil kailangan mo ng mabilisang access sa pera kapag may aksidente o emergency, pero ayaw mong natutulog lang ito nang walang pakinabang. You can download official digital banking apps directly from the Apple App Store or Google Play Store. Key BSP-regulated platforms are Maya, Union Digital Bank, and BPI Bank Co. To wrap it all up, huwag mong subukang pasukin ang limang ito nang sabay-sabay bukas agad kung naguguluhan ka pa. Build your system strategically. Step 1. Protektahan ang sarili. Ilagay ang emergency fund sa digital banks. Step 2. Protektahan ang future. Mag-build ng solid medium-term foundation gamit ang Pag-ibig MP2 at bonds. Step 3. Mag-invest for long-term growth. Gamitin ang pera at mutual funds para sa retirement at wealth accumulation. Ang susi sa pagyaman sa Pilipinas ay hindi tsamba, kundi system plus consistency. Small amounts invested regularly will compound into life-changing wealth over time. Alin sa limang passive income vehicles na ito ang nasimulan mo na? At alin ang plano mong buksan ngayong linggo? Drop your answers in the comment section below. Kung may natutunan ka sa video na ito, please like, share ito sa kaibigan mo, at mag-subscribe sa Wealth Compounder PH. Sabay-sabay tayong magpalago ng kaalaman at ng pera. Always remember, don't just work for money, make your money work for you. See you in the next video.